Sa video na to mga master ay ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng ITA module ng Domino EX150i. So ang problema pala nito ay may expire na yung ITA module niya. Kung titingnan nyo ay nag-alarm na siya ng warning, first warning. Kasi nga may expire na yung ITA module nito. So may pamalit naman kami kaya papalitan ko ngayon ng bago. Ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit nito ng bago. So, pupunta lang tayo dito sa printer status niya para makita nyo kung ano talagang date yung expire niya. So, December 19, 2024. So, for this na lang, may expire na talaga siya. Kaya, papalitan ko na siya ng bago mga master. So, ito pala yung ipapalit ko na ITM module, AX series ITM ng Domino. So, may isa akong dalang ink. Kasi nga, pag nagpapalit ka ng bago nito, kailangan nito ng dalawang ink cartridge ang maubos dito. Ngayon, ituturo ko rin sa inyo dito kung ano unang gagawin. So, tanggalin nyo tong ink sa ibabaw. Yan, tanggalin nyo yan. Tapos, paghugutin nyo yan, iangat nyo lang tong dalawang clip na yan. Tapos, mahila nyo na yung lumang ITM module. So, napakadali lang naman ito tatanggalin. So, bago yan, i-off natin yung supply. Kailangan naka-off yung machine. Ayan. Pag naka-off na, so, pwede na tayong mag-umpisa. So, ngayon, tinanggal ko na yung lumang ITM module. Tapos, lilinisin ko tong paglalagyan ng ITM module para pag ilalagay mo siya ay wala siyang matitigas na nakaharang sa valve niya, sa butas niya mismo. Para fit na fit talaga yung pagsalpak mo ng bagong ITM module mga master. Yun ang diskarte dyan. Linisin nyo yung paglalagyan ng ITM module. So, pag nailagay nyo na, ay i-on nyo ulit yung machine, yung printing machine, yung printer na machine. So, tapos lalagyan nyo siya ng bagong ink cartridge. Ngayon, naglo-loading yan, hintayin nyo lang na matapos yung paglo-loading niya. Medyo matagal-tagal lang talaga yung paglo-loading talaga nito, kaya hintayin nyo lang. So ngayon ay okay na. Natapos na yung paglo-loading niya, kaya ang gagawin nyo dito, i-reset nyo yung alarm. Tapos, titingnan natin ulit yung setting sa printer status kung nagbabago ba yung expiry. So ito yung iTake module. So, December 14 na siya, 2025 na. So, next year na yung expiration date niya. Kaya next year ka na ulit magpapalit nito. Ngayon, ang gagawin natin dito ngayon ay i-start natin yung machine para magbi-bleeding siya. Magkakarga siya ng ink. Kung makikita nyo, nag-bleeding damper siya. So, hintayin nyo lang yan na mawala yung bleeding damper na yan. Ibig sabihin yan, nagkakarga siya ng ink. Yung nilagay niya ng ink na bago ay ikakarga niya yan. Kasi nga, empty tong ITM module na to kasi bago nga. Wait nyo lang yan mga master. Kusang mawawala yan pag okay na yung level. So, kung makikita nyo ay nawala na yung bleeding damper niya. So, ngayon, i-check natin tong nilagay natin na ink. So, magaan na, wala nang laman. Naubos na. So, naikarga na niya lahat. Kaya papalitan natin ng ibang ink cartridge. So, ito yun. Yung luma na tinanggal po kayo na marami pang laman. Kaya ito ang ilalagay natin. So, kailangan nyo lang itapat yung parang code niya na sticker. Yun ang binabasa niya kasi. So ngayon, kung makita nyo, may laman na yung ink level niya. Yung tangke niya ay may laman niya. Nadidetect na may laman na yung ink.
So ngayon mga master, kung nakita nyo ay nag-green na. So ready na siya. Ready to print na yan mga master.